stop. You are the one, you're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. You are my world, you set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one, you're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Lord on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Naghahanap kung makatok sa'yo o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa'yo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Sabi ng Diyos, totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pa man. Naghihintay, umaasa sa katugunan mo. Lingapin mo kami ngayon. Daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Hingin mo ang sabi ng Diyos, totoo ang aking
sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman di ko naisang mapahamak ka, hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo, sa'yo. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago. Lahat magtatanong, nasan ba yung Diyos na yan? Sino ba yung Diyos na yan? Tayo, mapalad tayo sapagkat nauna tayo sa kanila na kumilala sa ating Panginoon. Shut up in my bones, Holy Ghost and fire. Shut up in my bones. If you only pray with boldness and with entitlement, you're going to receive what you want from God, what you need from God. Going to receive it this day. Not tomorrow, but this day, you're going to receive it. Kapag sinaktan po natin sa pastor due to yung mga little disobediences, yung mga little stubbornness natin, kala natin wala, pero meron. Yung boss po niya, yung chief shepherd, ang mistulang sinasaktan po natin. At yan ay hindi po makabubuti sa atin. No matter how shameful one's origin is, God's grace can redeem and rewrite the story. Ang dakilang ngalan mo, tanging ikaw, oh Diyos, ang paghahariin sa puso ko, kahit na ano pa mang panahon, laging nandyan. Tunay ang pag-ibig mo, kailan may di nagbago, Panginoon. We come together side by side, hearts ablaze and eyes open wide. Different faces, one big grace, marching forward in Jesus' name. One voice, one heart, we're the body, not apart. Hands raised, feet move, we got the spirit, got the groove. Oh, in Christ we stand. One big family, hand in hand. Stop. No more walls and no divide. Love's the banner we hold high. Bound in mercy, built on truth. United in Him, we move. One voice, one heart, we're the body, not apart. Hands raised,
Yung nga sinasabi, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Dapat ganun ang tempo natin. Hindi wala tayong pakialam sa iba. Wag, may pakialam tayo, pirmi. May pakialam tayo. At pirmi, pag tayo gumagawa na, nasa mind natin, ito ang duty ko. Pangalawa, ito responsibility ko. Pangatlo, may pananagutan ako dito. Kahit ano pala pwede natin gawin kung nagkakaisa. Kaya itong bagay na to na itinuturo ng Lord sa atin na i-share natin ang gospel sa pamamagitan ninyong lahat, nating lahat, walang hindi tayo mapangyayari. Importante ang systems nyo dahil yun ang susuporta sa standard. At importante yung standard, huwag nyong ibaba, kung maganda iangat nyo pa para yung structure nyo ay mas matibay at tumuloy siya hanggang apo nyo, apo sa tuhod, alak-alakan, hanggang dumating Panginoon, mga kapatid, yung generational transferability ng standard, paganda ng paganda. Pag filled tayo ng Holy Spirit, may Holy Spirit ka, iisa lang ang galaw, iisa lang ang damdamin, iisa lang ang paniniwala, iisa lang ang isip, iisa lang ang gusto, kasi iisang spirito lang yan. Kailangan laging sync yung galaw natin. Magandang nasa isip, magandang nasa puso ang spiritual, maganda rin ang lumalabasan sa behavior at sa attitude po natin. One in earth, you built on truth, you may move. United in Him, we move. One voice, one heart. We're the body, not a part. Hands raised, feet move. We got the spirit, got the groove. Oh, in Christ we stand. One big family, hand in hand. One God breathe. We believe that God is spirit, and He's the Father in creation, manifested in the flesh through the Lord Jesus Christ, His Son, in redemption, and He's the Holy Spirit in regeneration. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisa po maghandog sa ating tunay na Diyos sa pamamagitan po ng pasasalamat, pagsamba at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Isa pong napakadakilang araw at magandang araw binigay ng Lord sa atin na hanggang ngayon tayo po ay nakakapagpuri ng ganito pong sama-sama sa isang lugar. Amen. Everybody shout, thank you, Lord. Amen. Lahat po ay pinagpala po ng ating Panginoon. Alam ko po na kayong lahat ay hindi po makakarating dito na wala pong mga pinagdaanan. Of course, may pinagdaanan. Sabi mo sa katabi mo, salamat at nakadaan ka ng maayos. Ayan. Kaya matitikas tayo ngayon at tangang hindi. Alright, tayo po magbabasa ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 106, verses 1 to 3. Praise the Lord. Oh, give thanks to the Lord. For He is good, for His mercy endures forever. Who can utter the mighty acts of the Lord? Everybody say, who? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Who can declare all His praise? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Blessed are those who keep justice, and He who does righteousness at all times. Alam po ninyo, hindi po madaling magpuri sa ating Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagsusumikap na gawin ang kanyang dakilang kalooban, nagiging righteous tayo sa harapan ng Lord, kung kaya't kailangan ng Lord ang mga papuri natin. Amen. Praise God. So, pinagpala po tayo sapagkat hindi po basta-basta. Tinatanong po niya, sino daw ang makakapag-declare ng mighty works ng Lord? Sino makakapag-declare ng tunay na papuri sa Panginoon? Walang iba kundi yung mga taong gumagawa ng righteousness ni Lord. Amen. Alright, so iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama,
Napakabuti mo po sa amin. Sapagkat mula po, Panginoon, sa aming mga maling gawa, kami po ay pinutright mo. At halos araw-araw, oras-oras, dinidilig mo kami ng katwiran mo. Kaya ang aming pong buhay sa ngayon ay utang namin sa inyo. Kung wala ka, ano na kami ngayon? Ang tawag mo sa amin, Lord, mga special people, mga tinawag mo, mga inihiwalay mo sa world upang kami turuan kung paano ka sasambahin, pasasalamatan. Kaya nandito po kami lahat at hinihiling namin ng basbas mo. Basbasa mo po kami, Lord, at hinihiling namin ng presensya mo. Naibuhos mo masaganang biyaya ng Espiritu Santo mo, O Diyos. Ganon din po, Ama, sama-sama namin tinataas ang gawang ito, O Diyos, na wala kami magagawa kundi magpapagabay sa inyo. Pagpalain mo po ang gawang ito mula sa umpisa hanggang sa wakas. At ibigay mo, Panginoon, double portion ng Holy Spirit mo ang magsasalita sa amin na walang iba kundi ang aming beloved Bishop, Lord. Sama mo siya ng Holy Spirit, manggaling po sa iyong dakilang kalooban ang lahat ng mga bagay na sasabihin niya sa amin. At hinihiling po namin, Lord, ang maliwanag na kaisipan upang maunawaan namin ang lahat na ituturo sa amin at pusong mapagkumaba nang sa ganon ay hangarin namin na isagawa ang iyo pong pinapangaral. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Oh, we've got friends in high places, yes. I was in need and I needed a friend. I was alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercy is on you every day. I get out of pray and then help is on its way. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Someone greater is watching over me. Well, my God cares too much to say. His mercy is on you every day. I get out of pray and then help is on its way. Come on, say. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Someone greater is watching over me. 'Cause my God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get out and pray and then help is on its way. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. 'Cause I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. Oh, I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Someone greater is watching over me. Watching over me. 'Cause my God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get out and pray and then help is on its way. 'Cause my God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get out and pray and then help is on its way. My God cares. My God cares too much to say. His mercy's on you every day. I get out and pray and then help is on its way. Yes! Isisigaw namin na yung dakilang pangalan ng Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Lagi
sa kanyang pagkalina. Kaya nandito tayo para isigaw ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself. Oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise. My spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever. Praise and honor, might and power be unto your name, O Lord, my God. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself. Oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise. My spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever. Praise and honor, might and power be unto your name, O Lord, my God. This day I pray that every breath brings your name, and this song shall
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your every word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate for you, God. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. Air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. It's my daily bread. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your holy word. Your holy word spoken to me. Come on, lift up your voice and sing. And I'm desperate for you. Jesus, oh Jesus, and I'm lost without you. Come on, sing to the Lord tonight. And I'm desperate for you. Lost without you. And I'm lost without you. Sing, church, sing. And I'm desperate for you, my Jesus. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Okay, purihin ang Diyos, mga batid. Sa our side of all, yuko natin, ulo natin tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat uli sa iyo, O Diyos, sa isa pang pagkakataong pinagkaloob mo sa amin upang kami mag-aral na iyong salita.
Sa umagang ito, Diyos, ay muli sabihin mo sa amin, ituro mo sa amin, kung anong gusto mo mangyari sa amin, O Lord, o gawin sa amin, O Lord, at gawin namin, O Diyos, upang na sa ganoon kami makatagal, kundi makalaban kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Panginoon, ganyan din sa sitwasyon sa ngayon, Ama. Alam namin, hindi na maganda ang sitwasyon ng mundo, pero naniniwala kami, maganda pa rin ito dahil ikaw po ay nasa amin. Ang iglesia mo na lang, Panginoon, kung pinakamagandang bagay sa bawa ng mundo, Ama. At tulutan mo, Lord, ang iglesyang ito ay maging ilaw ng sanlibutan, maging asin ng sanlibutan, na siya marami mailawan, Panginoon, sapagkat napakadilim na po ng world na ito kung ikukumpara ang kasamaan, sapagkat mismo ikaw nagsabing evil days sa ngayon. Tulutan mo lahat kami, mga anak mo, makalaban sa evil days na ito at makahatak pa ng marami pang kaluluwa para madala sa paanan mo, Ama. Hindi sa umagang ito, anoint po yung lingkod, O Diyos, at ang power mo padaluin mo sa akin habang ako'y nangangaral ng iyong salita, O Lord, at madaman ang lahat, kami lahat, O Diyos, na ikaw mismo, Lord, ang Espiritu Santo mo, O Diyos, ang siyang nangangaral sa amin. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Ephesians 6:13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and have done all to stand. And verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. And verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today, titled, Make My Disciple, Part 15. Disciples as Soldiers of God, Lesson 2. Yan po ang pag-aaral natin ngayon. Okay, last week, we studied about the works of the devil and his intention of destroying families and their livelihood. Paul's command to the church of Ephesus, to the church nowadays, is to be strong in the Lord and in the power of His might, through putting on the full armor of God. And he said it twice. Dalawang beses sinabi ni Paul. Ang reason po, point number 1, is to protect us from the devil's deception in the mind. And second point, number 2, to stand firm and be immovable on our ground. Para hindi ma-deceive ang ating mind, hindi mapalitan yung Word of God sa ating mind, hindi mabura, hindi ma-eliminate. Ang pangalawa po ay para makatayo tayo sa tinatayuan nating pananampalataya at makatagal po tayo. Pero sa ngayon po ay pag-aaralan natin about the important armors we possess. Ano yung napaka-importanting weapon na nasa atin po? And frankly speaking po, pag wala ang armor na ito sa atin, you will not win your battle. Hindi tayo mananalo po pag wala ito. Despite your aggressive, offensive move, kahit na umuopensa ka, lumalaban ka, and strong position to stand your ground, nakatayo ka rin sa ground mo, hindi ka pa rin mananalo. Because your offensive move will not be effective. Hindi magiging effective pag wala itong sasabihin ko sa inyo. At yung endurance natin po ay magko-collapse po, mababagsak po, mawawala. At ang endurance, hihina tayo. As a matter of fact, this is our weakness in battles. Ito kahinaan natin sa ating gera po. And the reason why maraming Kristiyano po sa buong mundo, doon sa iba't ibang klase ng battles po, sa mga sports competitions, they could not win. Hindi sila manalo po. Why? Kasi po, wala po silang defense or has very weak defense. Wala silang depensa, puro opensa, walang depensa. Now, what is that armor? Yan ang tanong ngayon. I'm going to enumerate the weapons that Paul mentioned in the book of Ephesians chapter 6, from verse 13. Therefore, take up first the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Next. Stand therefore, having first girded your waist with truth. Second, having put on the breastplate of righteousness.
Now, in verse 15, din na nabanggit mga kapatid, yung pag-share ng gospel na isinusuot sa paa. Now, in verse 17, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Now, in verse 16, listen carefully. Sa NLT, ang sabi ni Paul, in addition to all of this, dagdag dito sa lahat ng sinabi ko, nung una mga weapons po o armors, in addition to this. Pero sa New King James, ang sabi ganoon, above all these things, mas mataas doon sa mga sinabi kong mga weapons, taking the shield of faith, or the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Yun ang kailangan natin, the shield, yung panangga, the shield of faith, with which you will be able to quench, para mapigilan mo yung mga fiery darts ng wicked one o ng devil. Taking the shield of faith. Now, Paul, after mentioning all kinds of weapons for the offensive position and defensive position, sabay sabi niya na taking the shield of faith. In reference is, yung po yung large Roman shield, mga Romano gumagamit, mga soldier na Romano, known as scutum, ang tawag po doon, which was used to protect soldiers from every attack. And take note, itong shield na ito po, masyadong malaki to cover enough the entire body of a soldier. Pag tinapat mo ganyan, takip, lalo na nakayuko ng konti, nakatakip lahat yung shield na yan sa'yo. It's made of wood, gawa ng wood and leather. And basically, ito po ay binababad sa tubig para mag-extinguish po o mag-alis o magpatay ng mga flaming arrows ng kanilang kalaban po. Kasi ang kalaban nila, yung pinaka-arrow nila, may apoy sa dulo. Yun ang pinampapana sa kanila. Pag tama sa shield, basa yung shield, namamatay yung apoy. Nakukuha ninyo. In other words, the shield of faith served as a fire extinguisher. Yung fire extinguisher yung pinampapatay sa sunog, yun po ang shield na ginagamit ng mga Roman soldiers. To stop the fiery arrows of the devil, sa atin naman po ay shield of faith. Yun po ay importante. Which is very important as far as any battle and sports competition is concerned. Napaka-importante po. Ano man labanan, maging ito'y sa sports, importante po ang depensa po. May shield po tayo. Kung mapupunan ninyo ibang mga nag-i-sports po, sugod lang ng sugod mga kapatid. Kaya madalas natatalo po. Madalas natatalo. Kasi there's no defense. Wala silang depensa. Well, naalala ko si Pacquiao. Kilala natin si Pacquiao. Paano pumorma si Pacquiao? Yung mga boksingero, paano? Nakaganon eh. Bakit nakataas ang kamay? Yan ang tanong ngayon. Iyan, depensa sa panga. Kasi ang panga natin, pag tinamaan ka rito, tulog ka kaagad. Kaya depensa yan, kaya nakataas na ganon. Pag nakita niyong bumaba ang kamay ng mga boksingero, pagod na yung baga ganon. Iba naman mayabang. Ginagano-gano yung mukha, pero mabilis umilag, kaya ganon. Pero basically, nakaganon sila. Para pag sumuntok dito, sangga siya. Pag sumuntok dito sa kidney, baba naman yung kamay niyang ganon. Pag bumabang ganon, sabay ilag siya kasi maaring tamaan siya sa itaas naman. Kaya iba mga boksingero po, ang tinitignan nila yung defense. Pag nakataas sa kanyan, dito sinusuntok para bumaba yung kamay nila. Pagbaba ng kamay, dito po tatamaan sa panga para tulog sila, bagsak sila pag gano'n. Yun yung defense po na tinatawag, naka-defense ang gano'n. Kaya naalala ko mga kapatid, si Pacquiao and Lucero. Yung Lucero isa itong well-known boxer sa Mexico. Medyo mayabang siya mga kapatid. Maliit siya pero mayabang siya. Pagdating doon, talagang grabe, hindi niya tinitingnan si Pacquiao. Nung mag-start na yung boxing, pag gano'n, eto na, tapit na siya. Alam niyo ginawa niya, si Pacquiao nakaporma lang siya. Siya, anong ginawa niya? Sige, suntok dito, suntok doon, suntok din siya. Habang nakayuko siya, si Pacquiao, jab lang siya ng jab. Tinitingnan niya, jab ng jab siya. Tapos dito sa ulo, minsan dito sa tagiliran dito, ginagano yung paano yung tama kasi nakayuko. Tsaka nakagano, sugod. Minsan pag angat niyang ganon, tinamaan dito sa panga. Nagduling mga kapatid, pumunta sa ring po niya, nakakapit, bagsak po siya. Ang tanong bakit? Nawala yung depensa, puro sugod lang. Sugod. 1 round lang, tapos po ang boxing. Why? No defense.
Walang depensa. Ganong katindi ang depensa. Naalala ko sa bahay. Yung bahay mo na gagawin mo. Lalagyan mo ng fence. Lalagyan mo ng bakod. Tapos lalagyan mo pa ng barbed wire sa ibabaw para hindi makapasok ang mga magnanakaw. Defense mo yon. Yun ang depensa mo para hindi makapasok yung magnanakaw po. Nagyari sa amin yan doon sa Kalamba. Doon pa kami nakatira. Doon sa Mission House. Sa amin dati po yon. Doon kami nakatira ngayon. Tapos bungalow pa yon. Maganda po yun ng dati yon. Ngayon, natutulog kami. Biglang lumapit mga kapatid. Hindi ako nagkamali si Pastor Abella. Siguro kasi kuha namin siya ang aming pattern maker noon dati po. Siya tagapamahala dito sa garments. Ngayon, lumapit siya. Sabi niya, may magnanakaw. Ibig sabihin, yung magnanakaw po, nakasampa na rin sa defense ko, doon sa bakod. Nung makasampa sa defense ko, doon lumabas ako ngayon. Kaya lang, hindi tinamaan kasi paakyat na sa bago, palabas na kasi nabugaw na siya. Talaga, ibig sabihin, bago ko ginamit yung offensive, may defensive ako muna. May fence ka nilalagay muna bago ka kumuha ng pang-offensa mo. Nakunawaan po natin. Now, the best example is Nehemiah 1:3-4. Tingnan natin. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are, kasi po sinakop ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem, are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. Verse 4. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. Nag-iiyak siya. And I was fasting and praying before God of heaven. Bakit siya nag-fasting? Nakita na una, bagsak ang Jerusalem. Yung wall nawala. Nawala yung defense na nila doon sa Jerusalem. Next verse. And so I came to Jerusalem and was there 3 days. 12. And then I arose in the night, and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem. Hindi ko sinabi kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Nor was there any animal with me except the one on which I rode. 13. And I went out by night through the valley of gate to the serpent well and the refuse gate, and viewed the walls. Tinignan niya yung wall of Jerusalem na bagsak, which were broken down, and its gate which were burned with fire. Doon siya nakafocus sa wall. Doon siya nakafocus sa gate. Yun ang pinaka-depensa ng Jerusalem. Kaya doon siya nakatingin po. Then, next verse. Then I said to them, you see the distress that we are in. How Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Bagsak yung wall niya. Wasak ang wall ng Jerusalem. Kanya, nakahantad silang lahat. Nakatiwangwang silang lahat doon sa Jerusalem. Come, sabi niya, and let us build the wall of Jerusalem. Bago i-build yung mga bahay nilang winasak po, yung wall muna ang pinatatayo ni Nehemiah para magkaroon ng depensa po ang Jerusalem. Kasi without that defense, madali silang pasukin po at madali silang matatalo. Nakukuha po natin. That we may no longer be a reproach, para hindi tayo maging kahihiyan. So, ganun kahalaga ang wall sa kanila. Otherwise, magiging reproach, kahihiyan sila kasi madali silang mapasok ng kaaway pag walang defense. Yan, pirme tatanda. At yan ang problem natin. Kaya tayo madalas tamaan, blow by blow ng demonyo ay wala tayong defense. Wala yung shield of faith po natin. Puro opensa tayo, opensa, pero wala tayong depensa po. Naalala ko yung wall of Jericho. Okay, yan po ang wall of Jericho. Tingnan nyo kung gaano katindi. Yung outer wall, yung wall sa labas, 18 to 23 feet, ang taas po niya, ganun kataas. Ang kapal po niya, ito hanggang dito, 6 feet. Alam niyo ba yung 6 feet po? Parang 6-footer. Yung 6-footer, ganun mo. Ganun kalapad ang wall. Yung outer pa lang yon. Wall outer ng Jerusalem. At ang taas niya ay 23 feet. Mataas po pag 23 feet. Ang bahay po, pag kisame po, mga 2 to 3 meters lang po, pinakamataas po.
ito 23 feet po ito. Ang taas po ito, 18 to 23 feet. Kanya mataas po. Ang kapal, 6 feet ang kapal. Sa gitna nito, ito yung outer. Ito yung inner. May wall na naman dito, ito. May pagitan dito, yung embankment, kung tawagin nila, at ito po yung wall na susunod. Kaya pag nakalusot ka rito, may wall ka na naman dito. Ganon sila ka-secure pagka may wall po sila. Double wall ang ginagawa po nila. Ito naman ang sukat nito ay 20 to 26 feet ang taas nitong nasa likod. Yung wall sa likod. Ang lapad niya mula sa ibaba, 12 feet. Pagdating dito medyo manipis na, pero dito po pinaka-foundation ay 12 feet ang kapal po nung pader na ito. Ganyan po sila gumawa ng defense. Ganyan sila gumawa ng pansangga para hindi sila tatamaan po. Now, tignan natin ngayon. Ito yung wall na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung embankment sa gitna po. May mga bahay pa din po dito, pero hindi pa yan ang mismong pinakasentro ng syudad. Ito po pinakasentro na mahirap pasukin kasi dadaan ka rito, dadaan ka sa mga bahay dito, dadaan ka ng wall uli bago pa doon. Nakuha ninyo? Ganun ka-secured ang Jericho po. Ganun ka-secured. Dito po sa mga bahay dito, naniniwala kayo kung dito ang gate, nandito ang bahay ni Rahab. Yung Rahab, yung nagligtas doon sa mga spies, nandito po sa banda rito. Kaya dito po, pumasok sila dito. Pagkatapos dito po ay nandoon si Rahab po. Now, nakapasok yung spies kasi konti lang sila. Marin dumaan sila ng gate, di sila nakilala. Pumasok sila sa loob, nag-espiya po sila. So, ganyan katindi ang depensa po nila. Strong wall. Pag strong wall, there's no battle. Wala pong kalaban. Sino lalaban dyan? Paano ka papasok dyan? Kung meron man, no match. Hindi ubra yung papasok sa tindi nung wall na nando doon. And the only one who can destroy that wall is God. Ang Diyos lang. Everybody knows what happened nang ang Lord pinabaksak niya yun. Naunawan po natin. Intindihin nyo maigid, depensa to. Now, pangatlo, Wall of Jerusalem. 2 Samuel 5:6. Ito po no, hindi pa winawasak during the time of David. Ayan po yan, Wall of Jerusalem. And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites. Ang mga Jebusites po, yan po yung kalaban ng Diyos. Inhabitants of the land who spoke to David saying, inisulto siya, you shall not come in here, but the blind and the lame will repel you, thinking David cannot come in here. Ibig sabihin nila, yung mga Jebusite po, kumpiyansa sila na hindi makakapasok po itong si David doon sa loob ng Jerusalem. Unang-una, one of the major reasons, because of the wall of Jerusalem. Ang kapal ng wall. At ang pangalawa, which is about 6 meters, ang taas po at 20 feet, mahigit po ang taas niya, ang lapad po niya. Now, ang mga Jebusites po ay nagsabi, they spoke about the lame and the blind in the front line. Actually po, dalawa po ang interpretation nito. Ang unang interpretation, naglagay sila talaga ng blind, konting blind doon na tao, bulag talaga, lame, pilay talaga. Kasi ito po ay parang, sabihin na natin, para ito isang malaking insulto po kay David. Kasi nilagay nila blind lang, tsaka lame doon sa harapan. Na alam nila hindi kayang pasukin ni David po. Kahit yun lang nakalagay doon, ay hindi kayang pasukin ni David. Naunawa natin po. But the second meaning po is, he would put, maglalagay siya ng idol, mga images, mga Diyos-Diyosan, who were considered to be blind, at saka sila po ay lame, because they could not see, they could not walk. Hindi sila pwede, kasi Diyos-Diyosan lang yun eh. But they trusted them for their security. Doon sila nagtitiwala po. Kaya malaking insulto talaga kay David na yung nilagay ng Diyos-Diyosan doon. Kung yun ang meaning, naglagay ng Diyos-Diyosang bulag, hindi nakakakita at hindi nakakalakad. Now, I believe David knew, alam niya, na mahirapan siyang wasakan yung wall na yun. Mahirapan po siya. Because they were aware that the wall of Jerusalem was both high and thick, makapal tsaka po mataas. And those inside were secured lahat. Otherwise kung i-allow ng Lord na sila po ay mawasak. That's why in 2 Samuel 5:7-9, ito sabi ni David, nevertheless, David took the stronghold of Zion. That is the city of David, Jerusalem. Now David said on that day, whoever climbs up by the way of the water shop, sa tubig dadaan. Kasi hindi kayang basagin yung wall eh. Sa tubig dadaan. And defeats the Jebusite,
the lame and the blind, who are hated by David. Yung lame and blind, muhing-muhi siya. Why? Malamang sa hindi, Diyos-Diyosan po yun. And he shall be chief and captain, and therefore they say, the blind and the lame shall not come into the house. Verse 9, then David dwelt in the stronghold and called it the city of David, and David built all around from the milio and inward. Ang milio po yung structure. Now, ibig sabihin po noon ay, nakapasok si David po pero hindi nila nawasak ang wall. Sa tibay na wall, ano ginawa niya? Dumaan po siya lorong sa tunnel. Yung tunnel na dinadaanan ng tubig. Sa labas po, ito po yung Jerusalem, sa labas, may tunnel po yon na mataas po, papasok ka doon, sisisid ka doon sa tubig ka dadaan, makakapasok ka sa loob. Doon sila dumaan ngayon, yung lahat ng mga kawal ni David, kaya na-conquer nila. Pero hindi nila nawasak yung wall. Ganong katindi, David na po ito. Pero hindi niya nawasak yung wall of Jerusalem. Dahil alam niya sa tibay po. Ganong katindi ang depensa. Na lahat tayo dito, dapat na may depensa po tayo. Yung shield of faith dapat nasa atin po. Huwag tayo puro sword of the Spirit, word of God, word of God, word of God. Depensa tayo. Yung shield of faith dapat nasa atin para hindi tayo tinatamaan. Alam niya, naalala ko po, yung tune-up game ng Gilas, Pilipinas. Medyo mahilig tayo sa basketball. Ang nakalaban nila yung Macau Bear yata, yung hindi ko nagkamali. Mga international. Ang dami puro import, tataas ng kalaban nila. Ngayon, itong mga Gilas po, halos matalo sila noong una. Because of a very weak defense. Napakahinang depensa. Di depensa rito, mamaya magugulat yung isa doon, libre na. So shoot na lang yun. Ayun, shoot na naman. Mamaya, babantayan to, doon may libre naman, shoot na naman. Kasi mahina depensa. Hindi ba yun, bawat yung shoot, may naka-depensa agad, may naka-guardia agad. Hindi ganun, may nalilibre. Pag na once na prayer, walang guardian, ang pag-clear niya, sigurado, mga shooter Sigurado shoot siya. Kanya, grabe po, 21 points ang lamang doon sa first half. Yun ang nangyari po. So hirap habulin po noon. Ang tanong, bakit? Very weak defense. Mahina ang depensa. At yan pirme mangyayari sa atin. Pag mahina depensa mo, talo ka pirme. Yan ang dahilan iba sa atin, kanya iyak ka lang iyak sa problema. Why? Talo ka. Why? Mahina defense. Yung depensa mo mahina. Kaya dinadaan mo lang sa iyak. Why? Puro tama nangyayari sa'yo. Kanya ganun. Naalala ko po yung Iron Dome ng Israel po. Bakit ang Israel napakaliit na bansa, hindi matalo ng Iran? Pinaulan na niyan, kung di ako nagkamali, 300 missiles. Sabay-sabay, pinaulan niyan. Bakit konti lang tumama sa kanila? Kung yung lahat ng yun tumama sa Israel, wala na Israel ngayon po. Durog na Israel. Ito po yung pinaka-radar. Itong radar nito, alam niya, kung may dumarating na missile galing sa kalaban, alam po niya. Ito kayong Iron Dome, ito po yon. Ito mga missile din. Pag na-detect nitong radar na may darating na missile, magpapakawala ng depensa missile niya. Dito pa lang, sasalubungin niya. Itong pinadadala ng kalaban, puputok agad sa taas. Ilan yung pumutok sa taas? Kanya ang tindi ng climate change natin ngayon. Ganong katindi yung usok niyan, sumasabog sa taas. Ilang missiles yan na sumabog, pinasabog sa taas. Kaya hindi sila maano, dahil dito nakadepensa, ang weapon defense nila, ito po, ayan, talagang defense mechanism nila, ito pong Iron Dome nila, na sumasangga sa bawat missile. Nakita yung mga pumuputok na yun, pag pumutok po, sabihin, nasasangga. Kanya itong Israel, kung nandito Israel, hindi sila tinatamaan ng missile. Kasi may panangga sila, may defense sila. Kanya malakas ang loob ng Israel. Kasi may depensa sila. Kung di ako nagkamali, mga 90% effectivity po noong drone na yon. 90% ligtas ka sa missile. Sa mga 10% lang ang maaaring pumasok sa'yo. Imagine that, 90%. Nakasanggay 90%. Ganong katindi po in defense. Kaya malakas ang loob niyan. And even ang American US po, meron silang golden drone, kung tawagin po nila. Golden Iron Drone. Matindi po yun. Walang lulusot dun. Kahit isang missiles, walang lulusot po. Ganun katindi ang Amerika. Pagdating sa defense, ganun din. Pagdating sa offense, matindi po sila. Likewise, sa ating mga disciples, kailangan po yung shield of faith natin para hindi tayo matalo po. Otherwise, pag wala niyan, talo tayo permit dahil manghihina ka. Bakit? Wala tayong depense. Pag wala kang depensa, the absence of defense means
i-accept mo na lang, tatanggapin mo na lang yung mga fiery arrows ng demonyo sa'yo. Tanggap ka lang ng tanggap, kaya puro tama ka. And you will keep on fighting. Lalaban ka naman. Lumalaban ka pero tinatamaan ka. Lalaban ka. Mas maraming tama sa'yo kesa doon sa pukol mo o doon sa paglaban mo. Kaya puro tama ka, ano mangyayari sa atin? Kabi-kabila ang problema natin, tanggap dito, tanggap doon, tanggap dyan. Pero lumalaban ka, sumusuntok ka paminsan-minsan. Pero ito na naman, ito na ang problema, tanggap ka naman, tanggap ka na yan. Wala kang ginawa kundi saluhin mo na lang yung lahat ng ginagawa ng kaaway. Manghihina ka. Katulad ng boksingero, pag puro tama na, kahit sumuntok yan, mahina na. Bakit? Puro tama na eh. Marami sa atin, bugbog, sarado tayo. Wala tayong shield of faith. Babalik ako rin sa gilas. Then nakita nung coach, Tim Cone, grabe partner tayo. Mahina depensa natin. Pagkatapos kasi ng first half, may 15 minutes na break. Pasok sila sa loob ng dugout. Ayun na, nag-meeting na sila. Paglabas ng Gilas Pilipinas na team, iba na. Grabe, andindi. Hinikpitan nila depensa ngayon. Walang makagawa ngayon ng mga Chinese na team. Walang makagawa, walang makashoot. Titira sila, hindi pumapasok. Titira sila, hindi pumapasok. Ang tanong bakit? Nagwardyana ng gusto eh. May depensa na, hipit ng depensa po. Kaya ano nangyari po? Yung mga shooter po ay, ang opponent sila, na-demoralize sila ngayon, na-discourage sila kasi kada shoot nila hindi pumapasok. Sa higpit ng kanilang bantay, sa higpit ng depensa po nila, ang kalaban na-demoralize, ang kalaban na-discourage. Pag may depensa po tayo, pag mahigpit ang depensa. Nakita niyo, Lord, dito sa, tuksuhin ang Lord ng demonyo ni Satanas. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, ang sabi niya gano'n, gayon tinapay itong batong ito. Ano sagot ng Lord? Depensa agad eh. Man shall not live by bread alone. It is written, it is written, it is written. Tinugso siya. Kung anak ng Diyos, magpakamatay ka, sasaluhin ka ng anghel. It is written. Kung ikaw anak ng Diyos, sambahin mo ako, bibigay lahat to. It is written. Grabe yung sangga niya, nakasangga agad siya. Nakukuha niyo? Yung sangga na yun ang kailangan natin mo. Otherwise, bukbuk sarado ka. Nangyari siya, para kasi Lucero, yung Mexican boxer, suntok ka lang ng suntok, suntok sa suntok. Puro tama ka naman, tama. Kanya isang round pa lang, tulog ka na. Yan ang nangyari sa atin. Kaya mahina ka ngayon. Kaya lulugo-lugo ka, kaya malungkot ka. Why? Puro tama ka. Why? Wala kang depensa. Hindi ka dumidepensa. Kailan may defense po tayo. Yan ang tandaan po natin. Babanatan ka muna niya. Pag tinamaan, okay, may tama ka na. Mag-ingat ka na. Depensa na gagawin mo ngayon. Puro depensa na. Ang tanong bakit? Once na tinamaan ka niyan, tinamaan ka ng sakit, tinamaan ka na sa finances, tinamaan ka sa emotions, ang susunod ngayon dyan, ano gagawin? I-discourage ka na niya ngayon. Demoralize ka niya ngayon. Discourage. Ayun ang gagawin sa'yo. Puro tama ka na naman. Susulsulang ka rito. Itong mind mo dadalihin yan. Hanggang sa manghina ka kayo. Oo nga, talo na. Wala magagawa. Ba't ganun, Diyos? Magtatatanong ka na sa Lord ngayon. Why? Hindi ka nakadepensa. Puro tama ang nangyari sa'yo. Sa kabilang dako naman, yung Gilas naman, ayun na. Yung 21 points na lamang nila. Sandali yan, kung di ka nagkamali, 5 minutes. Nahabol nila. Shoot, kada nila, shoot sila. At nanalo sila mga kapatid. Why? Kasi kumpiyansa sila. Kumpiyansa silang matatalo na lang yung kalaban nila. Why? Because they could score. Hindi sila maka-score dahil dun sa bigat ng depensa nila. Hindi maka-score yung kalaban. Kaya yung kalaban po ay nade-demoralize sila. Yung opponents nila, discourage po. Kaya sila naman po, ano mangyayari? On the other hand, yung nabakalang defense ay maganda. Kaya pag magandang defense po, okay, ulitin ko ulit. Pag magandang defense po, yung opensa mo, successful yan. Kasi sa kanilang gumandang defense nila, sila naman pag nagsushoot, puro shoot naman sila. Kahit may guardia, nakakashoot sila ngayon. Why? Yan ang tanong. Inspired sila eh. Inspired sila kasi alam nila, demoralized na yung kalaban, discouraged na yung kalaban. Kaya sila ang puro shoot sila ngayon. Sila nanalo. Ano ang sikreto? Hindi offensive, defensive ang kanilang sikreto po. Yung pagdepensa po nila. Everybody shout, praise the Lord. So dyan yung makikita, no? How important, kung gaano ka-importante ang depensa sa anumang competition, sa anumang labanan. Depensa ang importante po. Yung mga ibang babae sa'yo, ba't kayo naloloko ng lalaki? Hindi kayo dumidepensa eh. Pag sinabi siya, ang ganda mo, oo nga eh. No, yun. Well, mo, ang cute mo, lalo pag mingiti ka, oo nga.
wala kang depensa. Dapat tignan mo yung tao muna pag nakita mo. Pag sila, ang ganda mo, lelong mong panot. Oh. Nakadepensa ka kaagad. Hindi tanggap ka ng tanggap. Nakukuha natin po. Bandang uli, ano mangyayari? Ayun. Doon ka na sa maternity. Oh. Tapos hindi ka kasal. Bakit? Talo ka. Matatalo. Wala kang depensa. Wala kang depensa. Hindi, wala ka opensa. Tinanggap mo lang ng tinanggap yung sinabi ng lalaki. Yan ang problema. Kaya sa 1 Thessalonians 5:8, ano sinabi ni Paul ulit? And let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith. Kanina, shield of faith. Ngayon, breastplate of faith. Dito nilalagay, saan yan? Sa heart. Protect your heart. Protect your mind. Kaya doon tayo papasukin ng kaaway po. Pag napasok ang heart mo, sigurado yan, pati mind mo pasok, pati your entire being mo, ang entire na pagkatao mo, pasok sigurado. Wala na, captured ka na. Helmet of hope of salvation, pasok na po, mangyayari sa atin. Breastplate of faith, pang shield of faith, yun ibig sabihin nun. Now, ang question, what is that shield of faith that we have to take up as a defense against the fiery arrows of the devil? Ano yung shield of faith na yon na siyang panangga natin dun sa fiery arrows ng kaaway? Ano yon? Yan ang tanong, ano? Genesis 15:1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, God said, Abraham, do not be afraid, Abraham. Why, Lord? I am your shield. Abraham, I am your shield. Your exceedingly great reward. Ako mismo ang shield mo. Ako mismo panangga mo. Kaya sa atin lahat na mananampalataya, sino panangga mo? So, hindi mo alam yan. Pero dapat alam mo, dahil may gagawin ka sa susunod natin tatalakayin. Dapat alam mo, pero yan tayo, may panangga. Ang tindi ng panangga mo, ang Diyos. Psalm 73:20. Our soul waits for the Lord. He is our help. He is our shield. Lahat na sila, ang shield nila is God. Kung mapupunan nyo, our soul waits. In other words, pag nag-wait ka, kung i-apply natin sa atin, kung nag-iintay ka ng pagbabalik ng Lord o nag-iintay ka na sagot sa iyong sa hiningi mo sa Lord, ano sabi dito? He is our help and our shield. Dapat nandun ang panangga mo habang nag-iintay ka. Dahil habang nag-iintay ka, kung ano gagawin ni Satanas, pag-doubting ka, ang tagalan di dumarating, may panangga ka. Ang Diyos ang panangga mo. Hindi naman yun sabihin mo na, eto may problema ka, eto Lord, andyan ang Lord. Dito may problema ka, oh, andyan ang Lord, sangga ang Lord. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun. Nakapirmi yun. Ang Lord, nakasangga sa'yo. Pirmi ang ating Lord. And what will happen when God is your defense? Ano mangyayari pag siya depensa mo? Psalm 62, verse 6. He only is my rock and my salvation. He is my defense. God is my defense. God is my shield. I shall not be moved. In other words, ang isa sa major reason kanya hindi ka naaalog, hanggang ngayon bigat ang problema mo, andyan ka pa rin. Why? May sumasangga sa'yo. Ang tanong nga, may sumasangga, ba't nakakalusot? Sa isang linggo ko nasagutin yun. Pero may sumasangga. Meron. Psalm 18 verse 2, G and D. The Lord is my protector. He is my fortress. God is my protection.
And with Him I am safe. He protects me like a shield. God protects me like a shield. He defends me. Grabe po ang pangako ng Lord. Ayun, sabi ng psalmist, siya ang depensa ko. Si ano po yan? Psalm 18, si David. Yun ang kanyang depensa, ang Diyos. Yun ang kanyang protector, ang Diyos. Yun ang nagpo-protection sa kanya. Yun ang pinagtataguan niya, kanlungan niya. Yun siya ligtas at pinoproteksyonan siya. At dahil mayroong shield, siya ang pinakapanangga niya at nagdidepensa sa kanya. Yung pananggang nagdidepensa sa kanya, ang Diyos mismo. Ginawa ba ng Lord yan? Yes. Exodus 14:10. Pinalaya sila. Matapos palaya, ano sabi ng Pero? Pinitigas ng Lord ang puso ng Pero. Ang sabi ng Pero, at ating pinabayaan niya, mawalan tayo alipin dito. Teka, sundan natin. Sundan natin sila. Teka, kunin uli natin yan. Alipinin uli natin o patayin natin. Yun ang sabi natin. Sinundan nila ngayon, sinundan nila. Nung sinundan nila, nakita sila ng mga Israelites. Ako sabi, Moses, ito na yung kalaban. Pambira kasi sinabi ko siya, doon na tayo mamatay sa Egypt. Ito na, dumarating siya, mamamatay tayo. Yun ang sabi nila. Verse 10, ang sabi ganoon, as Pharaoh approached, the people of Israel look up and panic. Ayun. Yan ang problema. Pag dumating ang problem, panic. Nagpapanik. Ano ginagawa pag nagpapanik? Ina-isolate yung sarili niya. Binubukod yung sarili niya. Ayaw makipag-usap sa iba. Kasi, why? May panic attack. Sino gumagawa ng ganyan? Binubukod sarili. Doon sa madilim nagpupunta. Sino? Paniki. Hindi kayo mga paniki. Ando doon sa mga kuweba. Ando doon binubukod sarili nila. Pag umaga, tsaka pag gabi, tsaka pala lumalabas dahil madilim na. Yan, kanya marami nagpapanik sa anin. Pag may problema, panic. Pag may problema, panic. Anong sakit mo? Cancer daw. Panic na naman. Ando na agad. Ano nangyari? Iniwan ang asawa ko. Panic agad. Nando doon. Noon dati yun. Pag iniwan ang asawa, ay, very good! Ngayon. Bakit nagpapanik yan na tanong? Hindi mo iniisip na may shield ka. Hindi mo iniisip na may panangga ka. And when they saw the Egyptians overtaking them, they cried out to the Lord. Sigaw sila sa ating Lord. Verse 19 and 20. Ano ginawa ng Lord? Eto na. Then the angel of God, who had been leading the people of Israel, ang angel nasa unahan. Ito lahat ng mga Israelites, nasa unahan yung angel. Now, move to the rear. Yung angel pumunta ro sa likod. Take note. Yung angel pumunta sa likod of the camp. Ito na sumunod. The pillar of cloud. Sino yung pillar of cloud? Basically, ang Lord, pag siya po merong nagmamanifest ang Lord sa cloud, sa fire, sa burning bush, gano'n siya. Pero siya mismo po yun. Kaya sinatawag ang Lord na consuming fire ang ating Panginoon. Ang Lord minsan clouds. Pag sinabi the glory of God, bumaba clouds sa makikita natin. So sino yan? And the pillar of clouds also moved from the front. Ibig sabihin, nasa unahan yung pillar, biglang pumunta sa likod yung pillar. Why? Nagsilbi siyang depensa at shield. Ito yung mga anak niya, ito yung mga humahabol sa anak niya, yung mga Egyptian. Ito siya sa gitna. Ito yung pillar of cloud. Naunawaan po natin, nakasangga agad ang ating Lord. Now, then the cloud settled between. Yung cloud pumunta in between the Egyptian and the Israelites camp. Kanina, minuwerso ko sa inyo. Ito Egyptian, ito Israelites. Dito, yung cloud, pumunta dyan. Ito pa isa. The cloud, as darkness fell, paggabi na, the cloud turned to fire. Nagiging fire yung cloud pagkagabi. Na nakaharang po, ito Egyptian, ito yung anak niya, may panangga yung fire nandito sa gitna nila. Kaya hindi makapunta dito yung kalaban nila. Why? May shield po yung mga anak ng Diyos. Fire lighting up the night, but the Egyptian and Israelites did not approach each other all night. Hindi sila nakapasok. Why? Meron pong panangga ang mga Israelita. May na-shield ang mga anak ng Diyos po. Tignan natin si Job.
Puro depensa bibigay ko muna sa inyo. Si Job. Job 1:9. Pinagmalaki ng Lord eh. Hoy, nakakita ba yung aking lingkod? Matindi yan. Satan answered. Sabi ng Panginoon, matindi yan. May takot sa Diyos yan. Banal yan. Sumusunod sa akin yan. Sumagot Satanas. And Satan answered Lord and said, si Job kaya ay susunod ng kung wala ka namang ginagawa sa kanya? Susunod kaya sa iyo yan? Tatakot kaya sa iyo yan? Hinamon ng Lord. Next. Pirmi mo siyang nilalagyan ng wall. Pirmi mo siyang nilalagyan ng wall of protection around him, around his home, around his property. Imagine that. Sa iba ginamit hedge. Yung pong bakod. Sa NASB, have you not made a fence? Di ba nilalagyan mo siya ng bakod sa paligid ng kanyang bahay, sa paligid ng kanyang kasambahay, kasama po, at sa every side, sa bawat kanto nando doon at talagang pinoproteksyon mo siya kasi may bakod ka nilagay sa kanya, may depensa ka sa kanya. You have blessed the work of his hand and his possession have increased in the land. Kaya nag-i-increase ang kanyang land. Ibig sabihin nun, si Job po ay may bakod. Kaya hindi siya nasasaling o nahawakan man lang ni Satanas. Pero nung tanggalin na ng Lord ang bakod, ano nangyari? Ubus yung kabuhayan niya. Ubus yung anak niya. Pati siya, grabe ang sakit niya. Why? Tinanggal yung bakod. Ganong katindi pag nawawala defense. Magmimistulan, Job ka, lahat ang gawin ni Satanas sa iyo, tatanggapin mo. Sakit, tatanggapin mo. Kabuhayan, tatanggapin mo. Kahit gagawin sa masama sa kabuhayan mo, tatanggapin mo. Emotion, tatanggapin mo. Why? Wala kang defense. Wala kang bakod. Wala kang depensa. Kaya doon sa parte nyo, doon pinakikita ng Lord sa atin, gaano kahalaga ang depensa sa atin. Now, magtatanong ako ngayon. May depensa pala tayo, bakit nakakalusot ang gawa ng kaaway sa atin na para bagang wala tayong depensa? Yan ang tanong ngayon. Sasagutin ko ng tanong yon. Listen carefully. Ano yung pinanampalatayanan natin sa Diyos para magsilbing shield sa ating pananampalataya? Ano yun? Di ba sinabi, magkaroon ka ng shield of faith? O ano yung pananampalatayanan ko sa Diyos? Sabi natin, ang Diyos, ang shield of faith. Ano yung pananampalatayanan mo sa Diyos para magkaroon ka ng shield talaga at ma-shield ka ng ating Lord? Ano yung pananampalatayanan sa Kanya? Yan ang malaking tanong ngayon. Pag hindi nyo nakuha yun, wala ka pa rin shield. Dapat alam mo kung anong pananampalatayanan mo kay Kristo o sa Diyos. Dapat alam mo. Ano nga ba yun? Gusto nyo malaman? Sa isang linggo. Yan ang topic po natin. Pero, may gagawin tayo ngayon. Meanwhile, dito po sa Psalms 28:7. The Lord is my strength. The Lord is my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, the Lord is my shield. Therefore, my heart greatly rejoice. Nagre-rejoice ba kayo? And with my song, I will praise the Lord. Yan pala dapat ginagawa natin ngayon. Alam mo, may depensa ka, edi purihin mo siya. Mag-rejoice ka dahil may depensa ka. Mag-rejoice ka dahil may panangga ka. Mag-rejoice ka dahil ang Diyos mismo panangga mo. Ay kailangan purihin mo siya. Woo! Praise the Lord. Psalms 59:16. Ano sabi ka doon? But I will sing of thy power. Yes, I will sing aloud of thy mercy in the morning. For why? Ba't ka kakanta? For thou hast been my defense. Kasi ikaw ang panangga ko and refuge in the day of my trouble. Kanya ako ay kakanta para sa iyong kapangyarihan. Kakanta ko para sa iyo. Next, verse 17. To you, my strength, God, you are my strength. I will sing praises because you are my
strength. And I will sing praises. Why? For God is my defense. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Woo! Glory to God. Glory to God. Glory to God. So ngayon, alam nyo na ang depensa natin ng Lord. Ano sasabing ganon? Siya depensa natin. Ano gagawin natin ngayon? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Yes. Praise the Lord. I will enter in his gates with thanksgiving in my heart. I will enter in his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. Give him the glory, for he is our King. We are his people, his praises we sing. And again I say, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. I lay in Zion for our foundation a stone. I lay in Zion for our foundation a stone. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. A tried stone, a precious cornerstone, he that believeth shall not make it. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. So praise God mga kapatid, dahil muli na naman po niya tayong tinuruan po. Tandaan po natin to take up the shield of faith. Amen po ba? At ito po yung magsisilbing depensa po natin laban sa mga fiery arrows ng devil. Talaga pong napaka-importante po nito na talaga nagpapalakas po sa atin, pinalalakas at pinagtitibay po natin ang ating pananampalataya para maging matagumpay po tayo sa mga test at sa mga spiritual battles po natin.
So meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita na nandirito, sa mga first-time guests, kaya din sa mga first-time viewers po natin, alam niyo po, napaka-timely po ng mensahe ng ating Panginoon. Dahil ang faith po sa ating Diyos na buhay ang nagiging kakulangan ng maraming tao sa hindi po nakakaalam. Ay iba po, sumasandal po sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang lakas. Walang iba naman, totally nawala na talagang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, napakapalad ninyo dahil sa araw po na ito, kung nararamdaman mo na para baga naghihina ka na sa pananampalataya o wala na talagang lubos, this is the right time. Ito yung tamang oras para ang Diyos ay i-restore ka. All you have to do is to humble yourself and seek the Lord with all your heart. By accepting Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So pag sinabi natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya ano po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial, and resurrection. Kaya alam po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, tapos na, wala na tayong gagawin, hihinto na po tayo. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 70 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. We're going to confess our sins. We're going to ask for forgiveness. Naniniwala po ko, kahit feeling mo, dami mong kapalpakan, dami mong maling nagawa, mabibigat na kasalanan, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos puso na pagsisisi, believe me my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan di po papasok yung pong death to sin. Yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So una, tayo po'y magsisisi, yan po'y katumbas naman ng kamatayan ng ating Panginoon, pinapatay natin ang ating pong mga kasalanan sa pamamagitan ng repentance. Pangalawa, tayo naman po'y magpapabautismo sa tubig in the name of Jesus Christ, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Kasi po yan pong tubig niyan, it symbolizes the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Kaya importante, tayo po'y mabautismon in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit yan sa Romans 8:11, ganyan sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power sa lahat ng mga bisita na nandirito. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin sa Panginoon. Kung minsan, pinipilit natin magbago. For example, may mga bad habits tayo, pangit na ugali. Isa, 2 buwan, pinipilit natin alisin. Sa mga susunod na panahon, bumabalik. Or for example, vices, pinipilit natin. Pero pabalik-balik, ayaw ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili mo lang. Pero pag nasa iyo po yung gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? And just kindly whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry.
Marami man ako nagawang kapalpakan sa iyo. Marami akong mali nagawa, patawarin mo ko. It's a simple prayer, asking the Lord for forgiveness. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? Pikit po ninyo inyong mga mata at tayo po sa likod. Tumayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa lahat ng mga bisita, pwede pa na please repeat after me with this prayer habang nakayuko at nakataas po inyong mga kamay. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ko ng pagtanggap. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. lumalapit po ako sa iyo Bilang isang makasalanan, bilang isang makasalanan. patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking pagkakamali at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap kita bilang sariling bilang tagapagligtas. sariling At tagapagligtas. tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Wala po ako, na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ilibing, at sa ikatlong araw sa ikatong ay araw nabuhay na magmuli. ay nabuhay na magmuli. Tumulungan mo po ako Tulungan mo po ako pagsimula makapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay. At idagdag mo po ako Dagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa po pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, ando po sa kanan po ninyo, yung pong green flag, pwede po kayong sumunod po dyan. Saglit lang po yan, may explain lang po sa inyo further. Sige po, diretso lang po kayo dyan. Samantala, sa atin naman po mga first-time viewers, you may contact us or message us sa ating pong FB page para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa napakaganda pong mensahe niya sa atin. And thank you, Pastor Lud, sa Gospel of Salvation. Samantala tayo po idadako sa ating offertory. Listen please. Psalms chapter 4 verses 3 and 5. But know that the Lord has stepped apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to him. Verse 5, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Isa po sa pinapangaral ng ating Diyos ay yung put natin ng armor of God and the breastplate of righteousness. Isa po sa righteousness ng God na tayo po ay magmahal sa Kanya. Amen po. At dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, tayo sineparate ng Lord upang turuan. Sa pagmamahal natin, natututo tayong sumuporta sa Kanyang gawain. Ngayon po ay oras na para tayo po ay magbigay ng tulong, offering, tithes natin sa ating gawain. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means and give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. And also join CatProd Group's Spiritual Technical Arts Workshop with its next session happening on August 23, Saturday, 1 p.m. at Gilgal Church Center and Mayon Studio. And register for only 450 pesos via the QR code or at the information booth. Inviting all businessmen and professionals, get ready for this month's ABC Refill as we gain insights about financial literacy with guest speaker Mr. Eric Maranan, CFO of Sante Barley International. All right, and a member of the Financial Executives Institute of the Philippines,
This is happening on August 27, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Visit ABC's Facebook page to register for 1,000 pesos. Ayan, napaganda pong tulong ng Panginoon sa lahat po ng professional, sa lahat po ng mga businessmen. And also, attention to all, to God be the glory. Our church will be conducting a mass wedding on November 8, Saturday. Please refer to the screen for the list of requirements. So may mga requirements po yan. For complete details, you can also message our Facebook page or call us via the numbers flashed on the screen and look for Sister Radz Kirante. Purihin po ang ating Diyos, napakarami pong revelation ng Lord sa atin, na kaya naman po tayo tinatalo ko lang po tayo sa depensa, di po ba? So, nangaral po ang ating Panginoon. Thank you sa ating Panginoon at sa ating beloved Bishop na patuloy po niyang ginagamit po para tayo po ay inoris ang ating pong spiritual na kalagayan. Iyuko po natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam namin, Lord, na hukbo-hukbong espiritu ang kalaban namin at kinakailangan pong isuot namin ang kabuuan ng armor na binigay mo po sa amin, ng breastplate of righteousness and the shield of faith, na kung saan ngayon tinuro mo na ang shield of faith na yan ay kasama ang defense, Lord. At kami po ay nagkukulang ng defense kung paano namin gagamitin ang shield of faith. Kaya napakarami po sa amin na tinatalo ng kaaway. Ngunit ngayon, Lord, tulungan mo po kami na magamit namin ito, O Diyos, mightily lang sa ganun po. Lagi po kaming strong sa harapan mo at hindi po kami nagagawpi ng aming kaaway, Lord God. At palagi masaya pa rin ang aming mga ngiti sa mga problema namin sa buhay. Hinihiling namin, O Diyos, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak. Basbasa mo po ang bawat isa, Ama. Alam mo po mga problema ng bawat isa. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ay ibigay mo ang iyong pong pananggang depensa, Lord God. Magbigay ka ng wisdom kung ano po ba ang tamang bagay na gawin sa bawat problemang dumarating sa buhay. At huwag mong pahintulot, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok. And physically, spare mo, Lord, sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Lord, sa mga distraction na plano niyang ibigay sa buong mundo at sa buong mankind, Lord. And Lord God, i-boost mo masagana ang pagpapala sa inyong mga anak. Magdating sa financial, huwag mong pabayaan na may magutom o may magdahop sa mga anak mo. Bagkos hindi lamang po kasya, kundi sobra-sobra para na rin, Panginoon, sa pagtulong sa kanilang kapwa. Dalangin po namin, Lord God, ang lahat po na lumapit sa harapan, Lord, na hindi po ngayon lang sila lalapit, Lord, kundi palagi na po silang manampalataya. Magbigay ka ng mga tao, magsusuporta, mag-follow up sa kanila, Lord God. Ganon din po, O Diyos, pagpalain mo po ang alit handog ng mga anak at dinadalangin po namin ang aming bansa, Lord. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, Lord, na mamuhay na may kapayapaan, ng aming mga leaders, Panginoon, magkaroon ng katalinuhan kung paano ma-maintain ang peace and order, Lord. Maraming salamat po. Tulungan mo rin ang church namin, Lord, sa pagpapalaganap ng mabuting balita na siyang layunin mo sa bawat tao na tumanggap sa iyong harapan at magkaroon po ng total salvation. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names.
Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Don't miss the next session of CatProd Team's Spiritual Technical Arts Workshop, happening on August 23, Saturday, 1 p.m. at Gilgal Church Center and Mayon Studio. Elevate your skills in dancing and acting, basic motion graphics, videography, and CapCut editing, basic photography, advanced Canva and social media etiquette, live sound basics, and art and crafts. Register now for only 450 pesos via the QR code or at the information booth. Businessmen and professionals, get ready for this month's ABC Refill. We're diving into financial literacy with Sante Barley International's CFO, Eric Maranan, whose vision and advocacy is educating and providing more opportunities to reach out and help more people. He is also a member of the Management Association of the Philippines and a member of the Financial Executives Institute of the Philippines, the country's leading organization of finance professionals. Mark your calendars for Wednesday, August 27, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Secure your slot now for only 1,000 pesos. Visit ABC's Facebook page to register. Let's keep the fire of discipleship burning this August. Don't miss the final session of 1FC Practicals, which is moved to a new date. See you on August 30, Saturday, venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per head. To register, just visit the 1FC corner at the lobby every Sunday or scan the QR code now. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Hello, Yopper and New Generation! Be part of a powerful movie experience that reminds us of our calling to share the gospel of Christ. We invite you to our team's first ever block screening of our church's very own movie, Two Worlds, happening on September 13, 1 p.m. at Nia Matikas Hall. Register for only 500 pesos per head, inclusive of food and drinks. Our church will be conducting a mass wedding on November 8, Saturday. Please refer to the screen for the list of requirements. For complete details, you can also message our Facebook page or call us via the numbers flashed on the screen and look for Sister Rods Kirante. Good news is our church will be launching the G-Code Outreach in Pasay District in October and November. Be part of this cause through donating medicines and medical supplies. All donations can be dropped off at Church Center. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday,
and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. Feeling hungry after rushing to church? Swing by Pum Pum's Siomai Cart at the right corridor and enjoy delicious bite from our variety of steamed and fried favorites, perfect for a quick treat. These are for the benefit of Project G Code. Our church is in need of an office assistant. For those who are interested, please send your resume to hrdept@jctgbtg.com. We also have Train Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply.